National Telecommunications Commission, may nilabag na batas sa kanilang suspension order kontra SMNI. Tuluyan nang inihain ng NTC ang 30 araw na suspension sa Sunshine Media Network International or SMNI, ngunit ayon sa mga abogado ng naturang network, ay may mga nilabag silang due process na hindi naaayon sa konstitusyon ng gawin nila ito. Sa isang interview sa legal counsel ng network, ay binitawan daw ng NTC ang kanilang judicial powers pabor sa House of Representatives, nang ipataw nila ang suspensyon sa naturang network dahil lang sa pagsunod nila sa Resolution 189 na inaprubahan ng Kamara. The order for the closure for 30 days of SMNI is violative of the Due Process Clause of 1987 Constitution for the simple reason that SMNI was deprived of its day in court. Nang tanungin din tungkol sa show cause order ng NTC sa Suarez South Media Corp, na kailangan ma-presenta sa loob ng 15 araw, ay sinagot ito ni Attorney Sulpico na hindi raw nila ito opisyal na natanggap dahil walang tamang service order mula sa NTC. Ayon pa sa kanya na ang legal team ng SMNI ay patuloy pang pinag-aaralan ang kanilang susunod na hakbang kontra sa NTC. Definitely, there are several violations in the order. First, the NTC adopted the determination of the House of Representatives. Remember that the NTC as a regulatory authority was exercising its quasi-judicial powers. Sadly, NTC surrendered its quasi-judicial powers to the House of Representatives. Ayon pa din kay Attorney Sulpico, ang nasabing suspension order ay isang violation sa Bill of Rights. Section 1 of the Bill of Rights provides that no one shall be deprived of life, liberty or property without due process of law, nor shall anyone be denied the equal protection of the laws. Ibig sabihin ay bago mo patawan ang desisyon ay kailangan munang litisin, ngunit hindi ito nangyari sa kanilang panig, at ang mas malala pa nito ay ibinigay daw ng NTC ang kapangyarihan sa pagdedesisyon sa House of Representatives. Bagamat ngayong Enero pa naman ang unang hearing schedule ay pinaghahandaan na nila ang kanilang mga hakbang na gagawin. Sa kabila naman ng lahat ng mga nangyari ay nakahanap pa rin ng kakampi ang SMNI, nang banatan ni Senator Robin Padilla ang National Telecommunications Commission, dahil di umano sa paglabag nito sa due process sa ginawang suspension order ng naturang network. Si Senator Padilla, isang kilalang partymate ni former President Duterte at miyembro din ng PDP Laban, ay nagpahayag na maghahain siya ng resolution upang paimbestigahan ang mga di umano'y paglabag sa karapatan ng SMNI. Siya ngayon ang chairman ng Public Information and Mass Media, at ayon sa kanya kung pagbabasehan ang Public Services Act, ang NTC ay kaya lamang magsuspendi ng prangkisa, kung ito ay nararapat lamang upang maiwasan ang seryoso at hindi na maayos na pagkasira o di pagkaantala sa pampubliko or pribadong interes. The NTC, in its show cause and suspension order, failed to indicate the need to suspend the operations of the SMNI, much more express how this is necessary to avoid serious and irreparable damage or inconvenience to the public or to private interests. Ayon pa sa senador na nakatakdang maghain ng resolution pagkatapos ng Christmas break.